Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka na sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong na ito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat pinanganak sa Espiritu." Paano po mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro, pa man naman kayo sa Israel, ay hindi nyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ay pinatotohanan namin, ngunit hindi nyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi nyo pinaniniwalaan ang sinabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano nyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong tinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay nasaksihan po natin ang mga tagpo matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa unang pagbasa, mga kapatid, pinapakita po dito ang pagtawag kay Bernabe. Ano daw po ang ibig sabihin ng pangalang Bernabe? Kung pinakinggan po natin, matulungin. Kaya po mga kapatid, meron bang naging Bernabe sa inyong buhay? Ibig sabihin po, meron bang mga taong naging matulungin sa inyo? Salamat sa Diyos kung meron, sapagkat ibinibigay ng Diyos sa atin ang mga Bernabe sa buhay natin upang tayo ay tulungan at gabayan. Kayo naman po mga nagsisimba dito, kayo ba'y naging Bernabe sa inyong kapwa-tao para kayo tumulong sa kanila? O puro tayo tanggi? Puro tayo tsaka na lang? Kasi Father, ako nangangailangan din Kasi ako din, may pagkukulang din Ako mahirap din. Paano ko tutulong sa kanila? Mga kapatid, para po kaming mga pare, akala ng mga tao, milyonaryo kami. Lahat na lang po lalapit sa amin. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi namin pa pwedeng sabihin wala kaming pera. Ang sabihin namin, meron. Pero ito lang ang kaya ko. Pero sa kabila po ng mga kapatid, kahit mumunti ang kaya naming itulong, nakapagbigay kami ng tulong. At sa pang-araw-araw din nating buhay, mga kapatid, lahat po tayo tinatawagang maging Bernabe ng ating kapwa. Malaki man o maliit ang iyong tinutulong. Sapagkat yan, mga kapatid, ang larawan ni Kristong muling nabuhay. Ang pinaka
magandang tinanggap natin sa Panginoon, hindi ang kanyang kamatayan, hindi lang ang kanyang paghihirap sa krus, kundi ang kanyang matagumpay na muling pagkabuhay. At dahil dito sa kanyang muling pagkabuhay, nakamtan ng tao ang kaligtasan. Bayad na ang kakulangan ng tao dahil sa pagkakasala. Iyan ang pagiging mapagbigay ng Diyos sa sanlibutang ito na kanyang nilikha. Kaya nga mga kapatid, meron din pong hamon sa atin sa ating pagiging mapagbigay. Hindi lang dahil nagbibigay ka, alam mo na ang lahat. Hindi lang nagbibigay ka sa simbahan man yan o sa lipunan, you are entitled of everything. Kaya nga di ba, si Nicodemo sa mabuting balita, nung nakipag-usap sa Panginoon, ano po ang akala niya? Akala ko alam ko na ang lahat. Kasi tagapagturo ko sa Israel. Kinausap niya ang ating Panginoon upang magkaroon siya ng kaliwanagan. Ano bang mabibigay sa akin ni Jesus? At ano po ang nakuha ni Nicodemo? Hindi ba lalo niyang nakita na si Jesus ay tunay na mapagbigay dahil ang kanyang natanggap ay karunungan at kaliwanagan. Mga kapatid, kapag po tayo nagbibigay, ang binibigay po natin, hindi ang ating sarili. Ang ibinibigay po natin, ang Diyos na lumalarawan sa atin. Parang nung nakaraang linggo, ang Diyos ay awa. At ang hinihingi natin sa Diyos ay hindi po kayamanan o kahilingang material. Ang hinihingi natin sa Diyos ay awa. At dahil sa awang ito, mga kapatid, tayo ay pinagpala. Mga kapatid, naging mapagbigay sa atin ng Diyos, kaya tayo pinagpapala ng lubos. Huwag nating kalimutan ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Nabuhay siya upang sabihin sa iyo na mahal ka niya. Nabuhay siya upang ipaalala sa iyo na ito ang tanda ng kanyang pagliligtas sa ating lahat. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng banal na pagdiriwang na ito, sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, ang pagiging mapagbigay ng Diyos, maisalarawan natin ito ng husto sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.